Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Naku, umamin ang mga congressman na mga bata ni Tambaloslos. Wala pa pala silang ebidensya laban kay Sara. Napaamin nga si Congressman Paulo Ortega na wala pa talagang ebidensya ang Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment nito. Ayon pa kay Ortega ay patuloy pa rin nilang inaalam kung talagang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd at Office of the Vice President ang mga benepisyaryo nito. Katatawanan nga ang inabot ng mga buhaya sa Kongreso na wala nang ginawang trabaho kundi ang mag-ungkat at gumawa ng peking ebidensya para lamang madiin si Vice President Sara Duterte. Ayon pa nga kay Dr. Toto Causing, ay masayang lamang ang oras ng mga Pilipino at ang pondo ng taong bayan sa gagawing impeachment trial sa Senado dahil paniguradong mababasura lamang ito at pagtatawanan lamang sila ng buong bansa dahil sa kanilang kabubuhan para lamang masunod ang gusto ni Martin Romualdez na mas kilala sa tawag na Tambaloslos na agawin ang pwesto ni Vice President Sara Duterte at kalaunan ay magiging kapalit na rin ni Bongbong Marcos sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng Bansa. Yare, Congressman Paulo Ortega, napaamin o umamin na! Okay guys, napakaganda na pag-uusapan natin ngayon. Napanood mo pa lang yung preview, tapusin mo hanggang sa dulo. At talaga naman na kikilabutan ka na naman dito sa ating video. Yon nga guys, napaamin na no, na wala naman talagang matibay na ebidensya o talagang solid na ebidensya itong sila Tambaloslos. So kayo na po mag-a-analyze sa video mapapanood nyo. Wait lang, magsasalita lang ako. Yun na nga mga kababayan, dito pa lang sa preview na napanood nyo, ay ayon dito sa preview ay talaga naman ay itong si Mr. Tambaloslos ay mukhang magne-negative no sa pagiging yung i-impeach nila si Vice President ay talaga naman ay mapapahiya lang sila. Kaya ngayon nag-iisip na sila. Ngayon mga boss, isip-isip din kung itutuloy pa ba yung impeachment na yan. At sana wag nyo nang ituloy kasi gagamit na naman kayo ng pondo ng bayan. Naubos na nga yung pondo ng bayan. Sa impeachment na yan mga kababayan, ay kukuha na naman sila ng limpak-limpak na salapi dyan sa pondo ng bayan. Eh syempre naman, bakit ko sinabi na babawasan naman sila sa pera ng kaban ng bayan? Eh syempre, impeachment yan, may mga sweldo dyan, may kain-kain dyan, may mga buffet-buffet dyan. At syempre, yung impeachment na yan ay negosyo yan. Oo, anong gagawin nila dyan? O sige, hearing-hearing. Eh syempre may mga sahod dyan, halip na ang pag-usapan ang Pilipinas, kung paano ang gagawin na ikakaganda ng Pilipinas. Eh hindi, wala puro Duterte. Wala na tayo pinapanood sa social media o dyan sa TV o ano man yan. Wala puro na lang mga martes, no? Puro mga problema about dyan sa election, dito sa impeachment, ayan, puro marites na lang. Ano ba naman? Ang sakit na ng ulo ko mga ka-idol. So mga kababayan, kayo na mag-analyze dito sa ating mapapanood. Okay, napanood mo naman yung preview, tapusin mo at ay napakaganda po nito. At pagkatapos mong napanood, i-like mo naman. At kung hindi ka naman nakasubscribe pa, subscribe mo naman si Boy Sardinas. Okay? So ano pang hinihintay natin? Bahala na si Sir Calvo. Ay hindi, joke lang. Si Sir Pogi. Kaso Calvo, ay hindi, wag kang ganyan boy. Si Sir, kayo na po ang mag-analyze sa kanyang ikukwento. Okay, tayo nagre-reaction video lang. At ako nagsasalita na sa inyo. Para naman makakita naman kayong gwapo. No, gwapong tiga-buntok. So ano pang hinihintay mo? Shoutout sa'yo kumare ha. Mare, shoutout sa'yo. Yung mahihilig dyan mag-like at ng mga nagko-comment dyan. Pinupusuan ko naman ang inyong mga komento. Yung mga mahilig mag-comment dyan. Shoutout sa inyo kumare, mga kumpare ko dyan ng mga subscribers ni Boy. Ako po si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Yan, ang boss namin si Banat Bay. Siyempre sila Tol J. Guevara, shoutout. Boss Dada, yung kumpare kong si Boss Dada, yung malait na tao. Ay, titirisin lang ako no. Shoutout sa iyo, Boss Dada, Coach Oli. Ayan, Master Judea, shoutout sa inyo. So,
Soon, meron naman tayong mga survey. So, mapapanood nyo po yung mga survey namin dyan kay Banat Bay, kay Boss Banat Bay, mga survey namin na about sa kung sino ba ang malakas. Team PDP laban ba o Team Marcos? Naku, kayo na mag-analyze dun. Panoorin nyo dun kay Boss Banat Bay yung mga na survey namin. Talaga, ito mapapanood nyo po doon. Tayo ay membro ng Banateros Vloggers. Pag may pautos sila Boss Banat Bay, sila Tol J. Guevara, lumalabas tayo pagka meron silang pautos. So ngayon wala, tayo ay dito muna sa bundok para makatikim ng sariwang hangin. Okay, tama na yan boy. Ang dami mong sinasabi. Simulan mo na yung video. Let's go! Naku, umamin ang mga congressman na mga bata ni Tambaluslos. Wala pa pala silang ebidensya laban kay Sara. Yan ang matinding. Yan, tingnan ninyo. Sinabi nila, wala silang ebidensya laban kay Sara. Tapos tutuloy-tuloy kaso. Anong klase to? Yan, house checks. If OBP, DepEd, secret fund recipients actually get the money. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi nila alam kung saan napunta ang pera. Ganun ba ang pagsampa ng kaso? Ay, naku. Sa batas po, hindi ka pwede magsampa ng kaso kung hindi mo alam kung saan, kung ano ang iyong ebidensya at saan patungo ang iyong kaso. Pag sinabi mo nagnakaw ang isang tao, kailangan may ebidensya ka ng pagnanakaw. Ang problema ngayon, binabanggit ninyo, house checks if OVP, DepEd, secret fund recipients actually get the money. Ibig sabihin, i-check nyo pa lang. Hindi nyo pa alam. Pabasahin natin yung balita nito. Kabastusin, yung mataba. Pasensya ka na, mataba ka kasi kaya ang tawag ko sa iyo ay very rich. Siyempre, pag mayaman ka, marami kang mabibiling pagkain. So, the House of Representatives has shifted its attention to checking whether legitimate individuals who allegedly received confidential funds under Vice President Sara Duterte's offices actually received the money intended for them. In a press briefing on Monday, La Union 1st District Representative Paulo Ortega V said that while the focus has been acknowledgement receipt signatories with allegedly fictitious names, over 600 individuals whose identities exist within the PSA or Philippine Statistics Authority registry. Ortega said that the next step is to check whether they really received confidential fund allocations from the Office of the Vice President and the Department of Education, or if their names were only used to facilitate disbursement. We have seen a trend where most of them do not have birth, death, and marriage records in PSA. But as I have said, it's good to check on the 600 plus other individuals in our records because we also have to ascertain if they received funds, he said in Filipino, so that we will not just focus on those with real names. So we will look into that as part of our continuing work. So acknowledgement receipts. According to you, mag-imbestiga pa kayo kung saan hindi nyo pa alam, hindi pa kayo sigurado kung natanggap ba, napunta ba sa tama o hindi. Unfair ba yan? Magsampa kayo ng kaso na gano'n? It's unfair. Wala talagang kwenteng gano'n. Ngayon, masasayang lang oras ng Pilipino manonood sa hearing. Wala pala kayong kasiguruhan kung meron kayong ebidensya o wala. Ano yan? Paulo Ortega. Niluloko po kami. Ulitin ko lang pag ang pag-usapan natin, total marami namang kayo kinaso. Bakit hindi ka mag-focus doon sa yung ebidensya na sinasubmit ni dating Senator Trillanes na yung mga bank accounts? Sa tingin ko masigurado pa yan. Kasi itong nag-alatsamba kayo, nangingisda kayo kung saang dagat, kung may isda ba ang dagat o wala, hindi nyo sigurado. At dito, inaamin ninyo na i-check nyo pa lang. Tandaan ninyo po, hindi ibig sabihin dahil may registrato sa pangalan, dahil fake ang pangalan na ginamit. Hindi po ibig sabihin na bawal. Wala pa pong batas na ipinasa kung paano mag-liquidate, kung paano ang pagbigay ng pera na sa confidential fund. Halimbawa, siyempre, tandaan ninyo, confidential nga, magbibili kayo ng informasyon sa mga rebelde para ang kaawayan ng bayan ay
masusugpo ninyo. Paano nyo masugpo kung hindi kayo makakuha ng impormasyon? At makakuha lamang kayo impormasyon kung itago nyo ang pangalan ng mga nagbibigay ng impormasyon. So ibig sabihin, natural lamang na itago mo sa pangalan Meriglis Piatos. Ganun lang kasimple yan. Hindi ibig sabihin na dahil Meriglis Piatos ang pangalan ng resibo, ay yun na yun. Mali yun. Yung mga congressman ngayon, kayo lahat, sa congress, mga senadors, hindi alam ng bayan kung saan napunta ang pera. Isi-certify nyo lang, pirmahan nyo lang, sasabihin, binili namin gasolina, binili namin ganito, binili namin papel, binili kung saan. Yun lang ba? Sigurado naman yun na maraming binubulsa dyan. Ang utak pa nito ng pag-certify si Mr. Panfilo Lacson at hanggang ngayon ginagawa ninyo. At ang pinakamalaki na tandaan nyo, pinakamalaki na pork barrel kay Romualdez. Kay Romualdez po ang pinakamalaking pork barrel sa 2025 budget. At malaki rin ang kay Bongbong Marcos, 4.625 billion. Mga sundalo natin, mayroon din silang tinatawag na confidential fund or intelligence fund budget. Mga pulis natin meron. Mga NBI natin meron. DOJ meron. Courts meron. Para mahuli nila yung mga tiwali na mga tauhan nila kasama mga tiwaling judge. So, what does it make of us? Aaminin mo, Mr. Ortega, aminin mo na wala pala kayong ebidensya, alamin nyo pa kung saan talaga napunta yung pera. Bakit, unang tanong ko, bakit kayo tumigil sa pag-imbestiga noong sa Good Government Committee, noong naandoon yung si Colonel Nick Nolasco at saka si Colonel La Chica na sinabi ng Special Disbursement Officers na binigay kay Colonel La Chica at Colonel Nolasco. Dapat, bakit hindi nyo tinanong nandun na yung dalawa? Sana tinanong nyo, simple lang tanong, Mr. La Chica, saan nyo binigay yung perang binigay sa iyo? Kung sasabihin niya, binalik ko kay Sara Duterte, saan na nakuha ninyo? Bakit ayaw nyo tanungin? Ganon din kay Colonel Nolasco. Hindi nyo tinanong. Tinatanungan ni Justice Antonio Carpio, bakit hindi nyo tinanong? Nagtataka, kaming lahat nagtataka, bakit tumigil ang tanong nyo ron? Pakisagot naman Mr. Joel Chua. Ang alam ko pati si Benny Abante. Ang alam ko pati si Dan Fernandez. Ang alam ko matatalo na kayo sa inyong distrito. Matatalo kayo sigurado. Kumbaga, unfair naman sa tao na kakasuhan mo, magsisertifika na ako po ay may merito ang aking ebidensya. Ganun ang certification yan ng verification. At itong kasong ito, sinampa namin hindi pangharas, kundi naniniwala kami na ang aming kaso ay genuine na talagang kaso. Ngayon, lumalabas, kayo mismo umamin na maghahagilap pa kayo ng ebidensya. Anong klase? Kaso now? Prove later? Kaso now? Ebidensya later? Ganun ang ginagawa ninyo. Hindi po pwede sa korte yan. Hindi po pwede sa tamang pamantayan ng buhay. Maging fair naman kayo sa mga kinakasuhan ninyo. So, lumalabas, maraming mga opisina, mga tao na mayroong confidential fund. At bakit isang tao lang ang inyong pinaimbestiga, pinasabpina galing kuwa? Bakit hindi nyo pinagsabpina yung mga liquidation reports na sinumiti ng mga Philippine National Police? Bakit hindi nyo sinumiti, pinakuha sa Commission on Audit ang mga confidential fund na para sa NBI, para sa PDEA, para sa Department of Justice, para sa mga korte, at lalo na pinakamalaking confidential fund dyan kay Romualdez? Bakit hindi nyo pinakuha sa Commission on Audit? Bakit hindi nyo pinakuha ang confidential fund report, mga acknowledgement receipts na ginamit para kay Bongbong Marcos na 4,625 million na confidential fund? Tapos ngayon, aaminin ninyo, nilalaro yung damdamin namin mga Pilipino. Tuwang-tuwa naman kami, natutunghayan namin ang inyong palit-palitan ng mga kuro-kuro, mga ebidensya ninyo sa Quadcom at saka sa
good government. Pagkatapos, sasabihin lang ni Congressman Paulo Ortega na alamin pa namin kung saan talaga napunta ang pera. Kapag hindi mo malaman kung saan napunta ang pera, hindi mo pwedeng sabihin na ninakaw ni or binulsa ni Sara ang pera. Hindi mo kasi alam kung saan napunta eh. Ganun lang ho kasimple yan, hindi mo na kailangan maging matalino. So, lumalabas tuloy, isa lang talaga na napatunayan na ngayon, wala kayong ibang agenda na 215 kayo na congressmen ay pumirma isang sabayan, isang buhusan lang. Nang ibig sabihin yan, may nag-udyok sa inyo para pumirma. So, ibig sabihin, totoo at tama yung report, yung sinulat ni Jairus Bundok sa Philippine Star na nakatanggap ang bawat isa sa inyo ng 150 million. 25 million galing sa AKAP, 25 million galing sa AX, at 100 million para galing sa flood control projects. Yung flood control projects ay paborito ninyo sapagkat yun yung proyekto na magpa-picture lang ang excavator na kunwari kumukuha ng buhangin sa ilog tapos singil na buo. Kaya kita mo, maraming namatay dyan sa Albay, sa Camarines Sur, dahil sa bagyo, yung bagyong Christine. So saan na napunta ang pera dyan? Mr. Ako Bukol Party List, Saldico. Saan napunta? Oy, Mr. Rods Rodriguez, congressman, saan napunta? Anak ka pa naman ng kontraktor. Ang dami-dami, bilyong kinuha nyo na kontrata dahil mapalapit kayo kay Romualdez at saka kay Marcos. O si Paduano na dating NPA, si Mr. Contem. With regards to, pali ang English mo, with regard to lang, tandaan mo lagi, ang tanggalin mong yes. Ganon din si aktor na mga kwana na wala nang kinikita sa takilya, si Dan Fernandez, tatakbong gobernador ngayon. Oh, wag niyo iboto yan, mas pipiliin niyo pa si mamili ng kay Sol Aragones o di kay Karen Agapay. Pero si Sol Aragones ata, di ko alam kung ano. Kung ako, mas pipiliin ko yung kapwa ko, na nakapasa sa bar exam na si Karen Agapay. UP graduate siya, ako PLM graduate. Sabay kami nag-bar exam 2005. So ganun, bakit tigilan na natin itong pagsampa ng kaso kung wala tayong ebidensya? Unfair po yan, Mr. Paulo Ortega. Kaya dapat malaman ito ng mga kababayan mo dyan sa La Union na huwag ka nang iboto. Ikaw naman ay talaga mahilig ka magluto ng kaso. O ngayon, Jervin Luistro, asa rin ebidensya niya pinagmamayabang nyo? Bakit inamin ng kasama mo na aalamin nyo pa kung saan talaga napunta ang pera? Pag hindi nyo alam kung saan napunta ang pera, wala po kayong rason para sabihin na napunta sa bulsa ni Sara. Hindi nyo nga alam kung saan napunta eh. So mga tolonggis talaga kayo. Sorry sa salitang tolonggis. Bakit naman ito si Tolpo, mga Tolpo si Ben Tolpo, si Rapi Tolpo, ay saka si Willie Revilla si Bong Revilla. Sino pa? Si Lito Lapid. Sino pa? Si Pia Cayetano. Yung mga congressman iba dyan, hindi nagsasalita kung anong kanilang opinion patungkol sa kay Sara Duterte. Tapos ito naman yung congressman, itong tumatakbong gobernador, si Peter Onabia, tumatakbong nagpapahalal ulit ng gobernador sa Misamis Oriental. Akalain mo ba naman mag-speech na ang ibibigyan na lang daw niya na scholarship para sa nursing ay yung magaganda lang? Kasi ang katwiran niya, kapag pangit daw yung nurse, mamamatay pa lalo yung pasyente. Pero kung maganda ng nurse, mabuhay pa lalong pasyente. Anong klase naman? Nagdi-discriminate ka sa mga mukha ng iba? Siyempre, pag sinabi mo mga itim, natural, hindi kaya yung mukha. So, nagdi-discriminate ka, Mr. Peter Onabia. Huwag ka nang iboto. Pagkatapos, sasabihin mo pa sa iyong rally na yung mga Muslim ay mga walang kwenta. Anong klase? Mas may kwenta ka ba? Ano na ba ninakaw mo dyan sa pagkagobernador sa
Misamis Oriental, ha, Mr. Unabia? Sobra ka. Pareha lang kayo nito si Attorney Christian Sia na tumatakbong congressman dyan sa Pasig City. Ipapadisbar na lang kita. Magsasampa ako ng kaso disbarment laban sa iyo. Akalain mo, sasabihin mo, papipilahin mo lahat ng mga single mothers at makipagsiping sa iyo? Bakit? Manyak ka pala eh. Ikaw pala prostitute na lalaki. O ito pa isa. Yung mga tumatakbong gobernador diyan sa North Cotabato. Ang tanong ay ano ang gagawin mo dahil nai-report na isa sa 10 pinakamahirap na lalawigan ang North Cotabato. Ang galing ng sagot ni Manny Piñol na dating gobernador. Binira niya si Romualdez na walang ibang ginagawa kundi namimigay ng pera sa mga kalaban niya para ipamimigay bilang ayuda para pamili ng buto. So kanyang gagawin para mawala sa kahirapan ang North Cotabato ay gagawin niya pag siya ang gobernador, maglalaan siya ng pondo para sa pamimili ng palay ng mga magsasaka. Kasi binabarat ang magsasaka. Bibilihin niya sa presyo na mataas. At mismo na North Cotabato na mismo ang magbebenta ng bigas sa kanila at hindi na ilalabas doon lang mismo. Napakasimpleng solusyon. Napakagaling na solusyon. At hindi na sila magpapapikto, hindi sila tatanggap ng mga smuggled na bigas o di ka imported na bigas. So yan, binabagit ko lamang ito. Ikumpara mo ito kay Paulo Ortega, mga congressmen na walang alam. Walang alam kundi hindi hanggang ngayon inaamin nyo, wala pa pala kayong ebidensya kung saan napunta yung pera. Sa ngayon, sa ating nakikita sa hearing, napunta doon sa kamay nila ni Colonel Nolasco tsaka ni Colonel La Chica. Hindi lamang sila tinanong kung saan nila binigay. Yan ang pinaka-problema sa ha? Si Mr. Erwin Tolpo, anong ginawa mo? Ba't hindi ka na sumasama-sama dyan sa mga impeach na yan laban kay Sara? Alam mo, kinasusukahan ka na ng mga lahat ng DDS. Lahat ng taga Mindanao, sumusuka na sa'yo. Ang nanay mo pa naman, taga Davao Oriental. Kasi wala kayong ginagawa kundi samantalahin yung kasikatan ninyo para kumita kayo, maging senador kayo, kukurakutin lamang ninyo ang pera ng bayan. At wala naman kayong alam kung paano maging trabaho ang senador. Wala kang pinag-aralan, hindi ka nga tapos sa kolehiyo eh. Kaya, mamaya, may full blast ako. Nasa ibang lugar lamang ako. Dito lamang ako sa Ilocos Norte ngayon. Pag umuwi ako, magla-live ako para kay isusulo ko lang kay Erwin Tulfo. Kasunod bibirahin ko si Bong Revilla. Lahat na sila. Lahat ng mga makikita natin na talagang walang-wala talaga. So, iyan lang muna ang aking masasabi sa ngayon na itong nanggagago lamang po sa atin, itong mga congressmen na mga prosecutor, Jerbil Luistro, inaamin pala ninyo na wala pala kayong alam kung saan napunta yung pera na binigay ng Special Disbursement Officers ni Sara Duterte sa OBP at saka sa DepEd. Hindi nyo pala alam kung saan binigay ng mga kernel. Alamin nyo pa kung saan napunta. Anong klase? Ba't nagdesisyon kayo kumasok? Wala pala kayo, kulang pala kayo sa ebidensya. Ang ebidensya ninyo, hanggang doon lang siya nagsasabi na tinanggap ni Colonel Nolasco at saka ni Colonel La Chica. So, yan lang muna po sasabihin natin. Ha? Kaya, huwag nyo nang iboto dyan sa La Union, yan si Paulo Ortega. Sa Batangas, 2nd District, huwag nyo nang iboto yan si Jerbil Luistro. Huwag nyo nang iboto sa Antipolo yan si Romeo Acop. Huwag nyo nang iboto sino pa ba ibang prosecutor yan, si Jill Bungalon sa Bicol. Huwag nyo nang iboto. Inuubos lang yung pera ng tao. Kasama ni Saldico yan sa Ako Bukol Party List. Huwag nyo rin iboto na yan si Jay Kunghon, yung asawa ko ni Aiko Melendez. Papugi-pugi lang, hindi naman pugi. Pasensya ka na, hindi ka naman pugi sa standard ko.
melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Magkakaisa Hey! sa Pilipinas. Alright! Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hey! Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang Hey! galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Aseso at taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hey! Hindi ang pagkaaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Aseso at tayo. Ang kahirapan sa bansa ay lumulubha. Kailangan harapin ang marami nating problema. Maraming nagugutom sa Maynila at probinsya. Maraming trabahan na hindi sapat ang kinikita. Hindi sapat ang pagkain sa mesa. Kapag sila'y nagkasakit, wala rin pagpa-hospital. Sa buhay ng inyong kasama, hindi kalamidad. At tumataas ang antas ng kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang kamihan. Kaliwan ka ng batikos, kabi-kabilang alitan. At dapat asikasuhin at kailangan malunasan na yung mga problema nagpapahirap sa ating bayan. Ating na panahon, pagkakaisa ang solusyon. Pagtulungan tayo, ito ang kailangan ninyo. Dapat nagkakaisa para mayapa ang bansa. Pagkakaisa ang kailangan, hindi pamumulitika. Yan ay unahin na dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aaseso at tayo. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aaseso at tayo. Sana po ay pansinin itong aming sinasabi. Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari. Ang problema
ay napakarami. Itigil ang bakayan at magkakabahagi. Ay mayabang, hindi mahabahagi. Ang bansa ay masaya, walang kapi-kapi. Ang bansa ay ulan, pag hindi kanya-kanya. Pagkakaisa, ito ang dapat nating magawa. Una para harapin mga problema ng bansa. Sa pagbabangayan ng bayan ang nag-uusap. Nauubos lang ang oras ay hindi mahalaga. Kapityan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Panahon na para harapin mga problema ng bansa. At magkaisang lahat mga hindi halagang bansa. Huwag nang ubusin ang oras sa hindi mahalaga. Kapityan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Ang bayan ay unahin, dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkaisa. Aasenso ka tayo bansa. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hindi lang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin, dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso ka tayo. At bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Tao bayan ay unahin at dapat magkaisa. Magkaisa! Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.